rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, fresh overload lang ang labanan. Syempre marami akong mga pinagdaanan ngayong mga hindi magandang mga balita. Ayun nga, namatay na yung tita ko, nagulat ako. Tapos ayun, so syempre may mga pinagdadaanan din kami na problema, pero sa awa ng Diyos nalalagpasan naman, di ba? So yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi syempre miski pa paano naman ay talagang nandiyan siya para sa amin, at malaking bagay yon sa buhay ko na nandiyan siya dahil nagagabayan niya kami ng bonggang-bongga. Thanks God. Sa mga taong humaharap din sa problema, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kung napapanood niyo yung video na to, kumapit lang kayo sa kanya. Promise, yung problema parang dadaan lang. Malungkot dahil syempre namatayan kami, nawala yung isa na naman naming mahal sa buhay, lalo na yung auntie kong to. Talagang remarkable to sa buhay namin. Hindi lang siya yung basta-basta auntie na kapatid lang siya ng mama ko, kapatid siya ng auntie namin. Hindi lang siya ganon. Kumbaga parang isa siyang special na tao sa amin kasi syempre parang second mom na namin to. Lumaki kami sa poder niya, siya yung nag-alaga sa amin, siya yung nag-aruga noong mga panahon na nagtatrabaho mama ko, siya yung tumutulong sa pamilya namin. And then ngayon, yung pagkawala niya masakit sa puso namin kasi syempre special na auntie namin to eh. Mahal namin ang lahat ng auntie namin, pero kasi closer kami sa kanya talaga. Kung ituring niya kami para kaming mga anak, at kaya kami nasasaktan ng ganito. But nandoon ako na sana makarating siya sa langit. Ayun talaga yung prayers ko. And then yung mga pangangailangan naman para sa kanya, ayun talaga, hindi namin siya pababayaan. Magtutulong-tulong kami magkakapatid para maitawid siya ng maayos sa kanya huling hantungan. So yun lang man ang importante, yung masuklian namin yung pagmamahal. So laban lang, ganun talaga. So ngayon, yung lungkot ko ay dinadaan ko sa pagbablog dahil ang pagbablog ay makakatulong din naman sa nararamdaman ko, dahil pag nakikita ko yung mga comments ninyo ay natutuwa naman ako sa mga bumabati, nagko-condolence. Maraming salamat sa inyo lahat. Na-feel ko yung love ninyo, na-feel ko yung importante talaga ako sa kanila. And then maraming salamat sa pagmamahal at suporta. Hindi lang kayo tumututok dito dahil sa mga chika, tumututok kayo sa akin dahil sa sobrang suporta na binibigay ninyo, at maraming salamat. I really appreciate talaga. So sana lagi lang kayo nandyan at hindi ako iwan. So yan. And then eto na, syempre marami tayong chika ngayon. So sabing gano'n, Mama Sam, kailangan ba magaling ang comm skills ng mananalo sa Miss Universe? Kailangan ba magaling pumuda? Kailangan ba magaling mag-English talaga? To be honest, kung titignan mo yung mga Latinas na nanalo sila ng Miss Universe na hindi naman nag-i-English, di ba, gumagamit sila ng interpreter. Ako, para sa akin, hindi kasi basihan ang English para masabi mo, ay matalino tong tao to, ay magaling tong tao to. Kumbaga, ang basihan dyan ay kung paano niya itatawid yung competition sa pamamagitan ng kanyang determinasyon, sa kanyang planning kung paano niya ipapanalo ang competition. So, yung iba, yes, maaaring hindi ganun kapalo magsalita ng English. Pero kung nakakasagot ka naman, kahit wikang Tagalog pa yan, walang problema. Pwede ka pa rin maging Miss Universe Philippines, di ba? So, isa na nga dito sa sinasabi nila, si Ate Isa Manalo, hindi naman ganun kagaling mag-English eh. Dapat hindi siya ang manalo dito. To be honest, ako kung tatanungin mo ha, the way kung paano magsalita si Ate Isa Manalo, masasabi ko na pinag-iisipan niya muna yung mga sasabihin niya, at kung ano yung sa tingin niya opinion na to, ayun yung sasabihin niya. Kumbaga parang sa question sa kanya, kung ano yung nasa loob niya, ayun yung sasabihin niya regarding doon sa tanong sa kanya. Kumbaga doon sa part na yon, mabibase mo
na ang isang artista manalo ay kumpiyansa siya kung ano ang meron sa katawan niya at sa sarili niya at kung paano siya magsasalita, kung anong pananaw na meron siya. So para sa akin it's enough na para masabi ko ang isang artista manalo ay isa sa mga masasabi mo na complete package talaga. Determinasyon nandoon, styling, beauty, body, talagang perfect ang isang artista manalo sa mga nakikita ko. At possible at pwede talagang manalo ng Miss Universe Philippines. Kung dadalhin mo siya sa Miss Universe, mananalo ba to? Depende kung destiny niya mapupunta sa kanya ang corona. So, hindi natin alam. But for now, nakikita ko ang isang artista manalo ay very strongest candidate sa competition na to at maaari siyang mag-uwi ng corona. And then, kay Christy McGarry naman, ang masasabi ko kay Christy, complete package din talaga. Body, beauty, and brain talaga nasa kanya lahat. At walang duda sa mga ipinapakita ni Christy McGarry. Possible din na mapunta sa kanya yung corona. Ganon din si Miss Cebu. I love Miss Cebu. Sa totoo lang, kung paano mag-deliver ng sinasabi. Talagang naririnig ko sa kanya PIA words back execution, kung paano sa competition, talaga namang ramdam mo. Pero kasi syempre, hindi natin alam eh. But ako possible, manalo talaga dito si Cebu, hindi din imposible dahil iba din ang ipinapakita niya. Kumbaga parang hindi naman makakarating niya sa international pageant kung hindi naman siya quality na pang beauty queen talaga. At nakita naman natin yung beauty na meron siya. So gusto ko lang yung galawan ni Cebu kasi kung titingnan mo, hindi siya mayabang at doon lang siya kung ano yung kaya kong ipakita at kung ano ang kaya kong ibigay at yun ang binibigay niya sa mga nakikita natin sa kanya. Kaya masasabi ko silent killer din talaga si Cebu eh. And then, malakas yung chance ni Cebu talaga na makatungtong talaga ng top 5 pa rin or mag-uwi ng corona para sa akin ha. So yun. And then, sino pa ba? Si Victoria Velasquez Vincent. Oh my God. Si Victoria kasi, ang nakikita ko naman sa kanya dito sa Miss Universe Philippines, next Pauline Amelex. Yung alam mo yung parang sumali, ibinigay naman yung lahat, tapos ito pa din. Ang maganda lang kay Victoria Velasquez Vincent, kaya pwede din mauwi talaga ni Victoria yung corona at mag-victory siya ng bonggong-bongga dahil yung determinasyon niya. Nakita mo yung transformation at nag-level up talaga siya ng todo-todo sa competition na to. Sabi ko nga, kung hindi siya sumali this year, sure win siya sa competition. Alam mo yun, kung sasali siya sa susunod na taon, I think panalo ang Victoria Velasquez Vincent. Sa ngayon, hindi ko masabi na sure win siya kasi ang dami ngang malalakas. At hindi natin alam kung sino nga ba sa kanila ang kokoronahan. Tulad nga na sinabi ko, possible kay Victoria Velasquez Vincent, possible kay Atisa Manalo, possible din kay McGarry, at possible din kay Cebu, di ba? So hindi mo alam kung kanino mapupunta ang corona. Kumbaga parang nandoon kasi na magandang ginawa dito ni Victoria Velasquez Vincent. Ibinigay niya yun lahat, di ba? Ibinigay niya yun laban niya. So, nakita natin na hindi siya nagpapabaya at nakita natin na talagang kung dati lumalaban siya ng todo-todo, ngayon talaga ipinush niya yung sarili niya at the same time nakita mo kay Victoria Velasquez Vincent na ini-enjoy niya yung bawat momento, ini-enjoy niya yung pageant. Hindi mo makikita sa kanya na parang ay hindi ko to ma-enjoy ngayon talaga. Very enjoy talaga siya sa pageant. Kaya ang laki din ng chance sa kanya. Doon naman daw kay Atisa na kumayabang piling reyna. Ayun ba talaga dapat ang maging feel ng isang kandidata? Yes, dapat ma-feel mo sa kanya na feeling reyna siya sa competition. Yung yabang, I think hindi siya mayabang. She's a very humble sa competition. Pero yung pagiging strong at powerful nandoon kay Atisa Manalo. Kumbaga parang talagang pinifeel niya na ako ang reyna dito. I think ayun yung nakikita ko sa kanya, kaya tama yung ginagawa niya. Kasi parang, kailan mo ipifeel na rin na ka kapag nanalo ka? Paano kung hindi ka manalo? So, dapat ngayon pa lang maramdam na sa'yo yung pagiging reyna mo. Para at least, di ba, doon pa lang sa part na yon talagang masasabi mo, ay siya yun. Kasi siya talaga yung umaarte na reyna. O, di ba? So, mahirap naman yung parang
may tinuturo ka, hindi naman mukhang Reyna. O, diba? So, dapat doon ka sa mukhang Reyna at kung sino yung gumagalaw na Reyna. Kung ganda ang pag-uusapan, isa siya sa mga pinakamaganda. Kaya walang duda din ako kay Atisa Manalo. Pero sabi ko nga, kung hindi niya destiny to, hindi mapupunta sa kanya ang corona. Kahit pa anong Diyosa ang ipakita niya dyan at ano pang galawan ang ipalo niya dyan. But syempre, ayun yung aalamin natin kung destiny talaga ng mga kandidatang to. Sabi ko nga kahit si Taguig, complete package, kung hindi para sa kanya, hindi para sa kanya. Kung si Victoria Velasquez Vincent nag-level up sa competition, nakita natin na nag-i-enjoy siya. Pero kung hindi para sa kanya to, hindi mapupunta sa kanya ang corona. And then kahit si Boo, nakita natin na grabe yung execution niya, grabe yung laban niya dito. Pero kung hindi para sa kanya to, hindi para sa kanya to. At ganun din si Atisa Manalo. So sa lahat ng mga nabanggit nating kandidata, nandoon na totoo, malakas sila. Pero hindi pa tayo nakaka-sure na sa kanila mapupunta ang corona ng Miss Universe Philippines. But possible, isa sa kanila sa mga nabanggit natin ngayon na pwedeng makoronahan ng corona ng Miss Universe Philippines for 2024. At sino kaya sa tingin mo yan? I-comment mo below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa chika ni Mama Sam. Sabi ng ganon, always keep smiling lang and laban lang. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.